nananawagan na po yung ating mga congressmen kay BP Inday na sumama sa ating Pangulo para sa unity, translating the call for unity into action. Nakita na ninyo, mga kababayan, nakalata na yung ilang mga congressmen na yung sinasabi ni Inday Sara, mga kababayan, na suportado pa rin niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay taliwas sa kanyang mga ginagawa ngayon. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung buong istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At saka hit the notification bell din po. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-escape yung ating mga commercial ads para may magamit po tayo sa midterm elections. At saka sa kampanya sa 2028. Kasi po, mga kababayan, this early, pumasok na po yung mainit na politika. Parang nakisali na rin pati, mga kababayan, yung aming Bulkang Mayon. Uminit na rin, nag-aalboroto, na-influensya ni Inday. Pati yung damay sa init ng politika, pati yung Taal Volcano. Alam nga, Mr. Maravillas, pati yung pag-alboroto ng dalawang bulkan dito sa ating bansa. Dinamay mo na. Joke man lang po. Yun kasi yung naging reaksyon ng mga mamamayang Filipino nang i-cover natin yung pag-declare sa Mayon Volcano under alert level number 3. Wala man akong discussion doon, yung in-upload kong video tungkol sa politika. Kaya lang yung mga reaksyon ng mga tao, yung mga nag-react po doon, ang sabi, tingnan mo anya, nag-alboroto na yung Bulkang Mayon. Paraan niya yung pag-alboroto ni Inday. You see? Ito yung panawagan, mga kababayan, ni Congressman Dan Fernandez as published by Politico News. Saka si Congressman El Rey Villapuerte ng Camarines Sur, sabi dito sa report ng Inquirer, political discord risks war of supermajority to aid Marcos vision, sabi po ni Congressman El Rey Villapuerte po. Inagaan kasi ng mga member. Nagsimula po nito, mga kababayan, para hindi kayo malinlang na mga propagandista nito mga dilawang DDS. Ang nagsimula po ng gulo, yung The Platters. Gusto nilang i-oust, yun po ang malinaw doon. Gusto nilang i-oust si Martin Romualdez. Masyado silang gahaman, mga kababayan, sa poder. Kaya po si Martin Romualdez, yung leadership po ng Kongreso, dinimot si GMA. Ayon, nakipag-simpatsya, mga kababayan, si Inday. Kaya until today, nag-alboroto. Kahit kinakalma na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw paawat po. Dinamay, pati yung apelyido ng ating Pangulo, middle initial niyang Romualdez, ayaw nang banggitin. At kahapon nagpalabas siya ng statement, official statement. Mga kababayan, inaaway na yung isa pang congressman, si Barsaga. You see, sa galit niya, mga kababayan, sa tinatawag niyang si Tambaloslos, kasi nakikita niya, siguro nagsisilos na ngayon, this early, na baka si Tambaloslos na sinasabi niya, si Martin Romualdez, tumakbong Pangulo. Ay, sabi nga natin, ano naman yung problema noon? Tumakbo sila lahat, di okay baga? Wala man pumipigil sa kanya. Gusto niya mag-file na siya ngayon, si Inday. File na siya ng Certificate of Candidacy. Di ba niya, Mr. Maravillas? Di pa man maaari. Di pa nga. Kaya lang,
Masyado na pong attack. Imbis ayusin mga kababayan yung kanyang departamento, tingnan mo rito. Sabi dito mga kababayan sa balita, siguro isama ko ito sa ibigay sa inyo. Bagsak yung kwampo. Dali lang. Sabi rito, Philippines ranked second to worst in grade 5 students reading in math skills sa Southeast Asia po. Pangalawa sa pinakang kulelat, second to worst. Ito yung dapat inaasikaso ni Inday, mga kababayan. Kaya lang po, nandun na siya sa politika. Siging pakipag-away. Siging pakipag-away. Imbes yung energy niya, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, I think hindi na magiging effective siya, si Inday as DepEd Secretary. Kung hindi na niya, maayos yan. Kasi 1 year na yung lumipas, walang significant accomplishment si Inday sa DepEd. Kasi busy yung kampo niya, yung isip niya sa politika. Hindi tularan si Martin, mga kababayan, na tutok sa kanyang trabaho sa legislation, mga kababayan, sa Congress. Si Inday po, politika. Sige ang open niya, mga kababayan, ng mga panibagong opisina ng Office of the Vice President. And remember, ngayon lang nangyari na yung DepEd binigyan ng napakalaking pundo po. Sino yung nagbigay? Yung Congress po. Binigyan siya ng isa sa pinakang malaking budget sa history ng DepEd. Okay, yan ang tanong. Ano yung achievement niya? Kumusta yung accomplishment niya sa DepEd? Ito yung sitwasyon ng ating mga mag-aaral. Philippines ranked second to worst in grade 5 students in reading and math skills. Kulilat po. Second to worst sa Southeast Asia. Kita ninyo? Siguro kung hindi na siya papaawat po sa kanyang mga ginagawa, i-surrender na niya yung DepEd. Maglinlin na po siya tulad ng ginawa ni Santa Mama, critics na lang ng gobyerno. You see? Hindi. Nasa sa kanya yon, mga kababayan. Pero baka maisalba pa kung ma-advise ng maayos. Kaya lang, matigas yung ulo ni, matigas. Lalo na iniisip ng mga, yung mga dating supporters niya, gusto sana siyang itulak na tumakbong Pangulo, na turn off po. Ganyan pala niya yung ugali niya. Mainitin yung ulo, mga kababayan, impulsive, childish, unstable mag-isip. Kara-karaka, magdidesisyon, ayaw ka agad. Parang bata nga po. Laging nagtatantrum, mga kababayan. Di ba? Ito yung panawagan ni Dan Fernandez. Baka isipin ninyo, nanggagatong po ako mga balita po ito na gusto kong i-share sa inyo. Kahit hindi ko ito discuss, mababasa man lang po ninyo ito. So, ibigay ko na sa inyo po. Di ba? Sabi rito, ngayon lang, Dan Fernandez appeals to Sara Duterte, join the President in translating this call for unity into action. Imagine, siya yung isa sa mga pillars dito sa unity team. Pagkatapos, yung mga kasama niya, dati mga kababayan, nananawagan na sa kanya. Appealing to her na kalma ka lang, trabaho muna. Tagal pa yung 2028. Kalimutan mo na yung politika, serbisyo muna. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang the best politics is performance. Magpakita ka ng magandang accomplishment,
sa trabaho, that's the best politics. Yung mga mamamayang Filipino na ang magtutulak sa iyo. Pero pag ganyan, itutulak ka niyan sa kangkunga. Yun ang mangyayari sa iyo, Inday, pag hindi ka nakinig. Pag yung tigas ng ulo mo, yung yun ang mangingibabaw palagi sa iyo, yung pagiging emotional mo, impulsive at saka childish. Yung palaaway ba, tulad ng ginawa mo sa, kita mo. Ako nga, limot ko na yung ginawa mo sa sheriff dyan sa Davao. Because of your behavior, na nagiging palaaway ka ngayon, ayaw na-recall ng tao kung paano mo sinapak yung sheriff dyan sa Davao. What? Kita ninyo? Nakalkal tuloy, sabi nga ng iba, baka niya sa mga susunod na araw, pag palapit ng palapit yung araw ng eleksyon sa 2028, yung mga kalaban niya sa politika, siyempre may kwan yun, may file yun ng video. Iyon ang gawin pong advertisement. Yun ang magkikita mga kababayan na advertisement sa mga television, tapos dito sa YouTube and Facebook. Tapos pakinggan ninyo itong sinasabi ni Dan Fernandez. Sabi dito, House Committee on Public Order and Safety Chairperson in Santa Rosa, Representative Dan Fernandez. Yung artista ito po, appealed to Vice President Sara Duterte to join President Ferdinand Marcos Jr. in translating their call for unity into action. Yung pagkakaisa, hindi yung pagkakabahabahagi, hindi yung pag-aaway. Tigilan ninyo yung pagkikipag-away. Dati kayong magkakasama. Si Martin Romualdez, pinasalamatan mo pa nga kasi you did it all. Yun ang mismong statement ni Inday Saray doon sa video ng pagpapasalamat. Campaign manager niya si Martin. Busog na busog siya palagi. Nainggit pa nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung espesyal na pagtrato, pagserbisyo, mga kababayan na mga campaign managers ng unit team, hindi ginawa sa ating Pangulo, pero ginawa kay Inday. Laging busog, laging may pagkain. Magsasalita na lang siya. Magkakaway-kaway, mag-speech, mga kababayan. Ayun. At na sumakay siya. Kasi yung partido niya, yung hugpong ng mga maiinit ang ulo, ano nga ba yon? Ano nga yung hugpong ng ano yon? Ilagay na lang po, ninakalimutan ko. Naisabi ko tuloy, hugpong ng mga maiinit yung ulo. Yung naging vehicle niya para maabot yung posisyon as Vice President, manalo by landslide, yung Lakas CMD, lahat sila members ng Lakas. Si Martin Romualdez, President. Siya, ano yung posisyon niya doon? Chairman, chairperson. Kasi Vice President emeritus, person emeritus, si original member ng The Platter, si The Little Girl. Ayun. Sila nag-aaway imbis na magtrabaho. Pero po, sa totoo lang, si Martin Romualdez hindi man po umiimik. Hindi man. Si Inday man lang po ang sige ang pang-away. Fernandez said he and his colleagues in the House of Representatives are one with Duterte in supporting the administrations of Marcos. This all-out support for our president, sabi niya, however, can be better fleshed out if it is devoid of political bickerings. Tigilan daw ninyo yung political bickerings. Yung sinasabi ni Inday doon sa kanyang statement na political bickerings, kayo man lang po may political bickerings.
Si Martin Romualdez po, after that action, na pinrotect lang niya yung kanyang posisyon as Speaker of the House, tumigil na po. Wala naman pong sinasabi. Di ba? O, sino yung nagsabi ng tambalos-los? Sino yung nag-resign? Di ba siya? Tapos, sinundot niya ng tambalos-los. Then, finalo up pa niya ng ayaw niya pagtawag sa pag-mention ng pangalan, family name ni President Bongbong Marcos na Romualdez. O pagkatapos, pag-apat na, yung kahapon, yung kanyang statement na pinalabas sa kanyang page. Official statement na. Nakita niyo? Attacking tambalos-los pagkatapos si Elpidio Barsaga. Kasi sinasabi ni Elpidio na nakatulong si Martin Romualdez. Gusto niyang pasinungalingan mga kababayan na hindi naging parte doon sa pagtakbo niya. Sabihin na natin hindi naging parte sa pag-decide niya na magkandidato Vice President ni BBM, pero napakalaki yung contribution ni Martin by her own admission, mga kababayan, sa kanyang pagkapanalo, campaign manager niya. Kita ninyo? Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, hindi man po nanunumbat yun. Tumulong na siya eh. Obligasyon niya yon bilang presidente ng partido. Di ba? So, yun mga kababayan ang problema. We appeal to Vice President Inday Sara, who ran in one on a platform espousing unity, to join the President in translating this call for unity into action. Pahayag mga kababayan ni Congressman Dan Fernandez. Fernandez also noted that Duterte was recently quoted as saying that she looks forward to continued unity in empowering more Filipinos, especially those living in poverty. Ito nga, mali na to. Hindi mo ito trabaho, Inday, yung pagpaangat sa buhay ng mga mamamayang Filipino. Hindi mo to, ayan mo na nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ingat mo yung quality of education because yun ang inassign sa yung trabaho. Wala kang focus kasi. Ang focus mo ngayon, politika at yung sa Office of the Vice President. Pag open na mga tawag dito, mga offices sa kung saan-saan, kumusta naman itong second to worst na kalagayan ng grade 5 students in reading and math skills? Dapat ito yung tututukan mo. Nawala na sa direksyon dahil sa politika. Yun ang problema eh. We can achieve these goals, sabi ni Dan Fernandez, which we all want for our people if we do away with political bickerings. We should instead work together and keep a laser focus on what needs to be done to ensure a vibrant, prosperous future for all Filipinos, sabi po ni Congressman Dan Fernandez. Malamang bukas, si Dan Fernandez na yung babakbakan po ni aawayin po ni Inday. Di ba? Malamangan niya, Mr. Maravillas, kasi iisipin nito na sinisiraan siya or baka niya inutusan ni Martin. What? Kasi congressman eh. Nagkikisaw-saw ka niya, nagkakampi-kampihan kayo. Siyempre, yung leader ng Kamara, mga kababayan, si Martin Romualdez, siyempre yung support ng mga congressmen kay Martin. Di ba? Normal yun. Kung siguro tumakbo si Martin, halimbawa, ang gatong ka na naman niya, Mr. Maravillas, kung magustuhan, halimbawa, yung leadership ni Martin, at nag-decide si Martin Romualdez to run for president in 2028, sigurado itong mga congressmen kay Martin.
Kaya nga niya Mr. Maravillas, umiinit yung ulo ni na insecure ng todo. In one event, sabi rito, Duterte said that she intentionally did not mention the middle initial of Marcos, which is Romualdez, the surname of Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Duterte resigned from De La Cas Christian Muslim Democrats headed by Romualdez after the House of Representatives demoted her ally. Nakipag-alyansa ka pa kasi sa isang tulad ni yan kasi masama ang reputasyon. Sabagay, magkakasama talaga kayo doon sa pagpatalsik ni kayo yung nagplano, no? Pagpatalsik kay Pantaleon Alvarez. Hindi yun pwedeng pabayaan na matulad si Martin Romualdez kay Pantaleon Alvarez. Siyempre, aagapan ni Martin yung kanyang posisyon kasi yun ang dapat niyang panindigan para maging very effective yung takbo ng Congress in support sa mga legislative agenda ng kanyang pinsan na si President Bongbong Marcos. Di ba? So yun mga kababayan, after the House of Representatives demoted her ally, former President and incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo from Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker. Yun ang kwento rito mga kababayan. Ito ngayon yung sabi ni Juan. On the other hand, ito yung sabi ni Congressman El Rey Villafuerte. Ayan si El Rey po. Ng Camarines Sur. All-out support na ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Beneficiary sila doon sa Naga City, Camarines Sur. 21,000 units, mga kababayan, of housing. Yauna pa, mga kababayan, yung Camarines Sur, yung lugar ni Talo doon, ni Santa Mama. What? Sabi niya dito, political discord risk war of supermajority to aid Marcos vision, sabi po ng congressman. Ito yung sabi ni Camarines Sur 2nd District Representative Luis Villafuerte Jr. in a statement issued kahapon as he urged for more unity between the legislative and executive departments. Pag nainis kasi, pero sana wag naman. Siguro hindi naman bingatibo tulad mga kababayan ni hindi man pala away po si Martin Romualdez. They have the power of the purse. Sila yung gumagawa ng budget. Kaya nga walang po problema mga kababayan. Si Inday Sara, approve agad yung kanyang budget sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, pinakang malaki in the history. Kasi nandyan si Martin Romualdez. Tingnan natin sa susunod na pagtalakay ng budget ng Office of the Vice President at ng DepEd, kung yung dating budget mga kababayan ay ma-maintain or madagdagan pa. Siyempre, dapat every year nadadagdagan yon. Pero kung ganito yung dismal yung performance ng DepEd, at I think politika lang yung sa Office of the Vice President, mga i-duplication of the trabaho ng mga agencies ng gobyerno tulad ng DSWD, Department of Health, Nutrition Council, ba't mo pa dadagdagan? Gagamitin lang naman sa politika. Kasi namulitika na ngayon, this early. Di ba? So, kailangan tapyasan na lang, ibigay na lang doon sa dating mga agencies ng gobyerno, yung nilagay sa Office of the Vice President, at saka sa DepEd, pati yung intelligence fund. Kasi tingnan mo, Philippines ranked second to worst in grade 5 students, reading in math skills. 2023 po siya. Mga kababayan, nangulila tayo. You see?
this is reflective of the leadership, siyempre ni Inday. Siya yung DepEd Secretary. Kita ninyo? O sabi ni Villapuerte, a Marcos ally who is the National Unity Party President or NUP. Si Barsaga po, NUP yon, Congressman, Cavite Congressman Barsaga. Ang presidente niyan si El Rey Villapuerte made a statement a week after Congress adjourned its first regular session under the new administration. It also came weeks after first major political tremor since Marcos took office nearly a year ago. So nagkakaroon ng political tremor. There is shaking para yung Bulkang Mayon, may volcanic earthquakes. What? Sasabog na kasi. You see? Political tremor since Marcos took office nearly a year ago. An alleged House coup attempt eventually leading to the ouster of Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo as Senior Deputy Speaker. Political discord would only put at risk the superb level of cooperation in hard work by the Supermajority Alliance in the legislature that has helped President Marcos get ahead in his first year in office on his vision for a prosperous and peaceful Philippines. Iyan ko ng halimbawa, mga kababayan, magpapatuloy sa kanyang maitim na tulad ng sabi ni Ed Silagman, Congressman Ed Silagman, hindi man na niya yan mamamahinga si GMA. What? But we are confident naman sa magandang leadership, strong leadership of Martin Romualdez na kaya niya itong kaya niya ayusin yung mga problema. Kasi hindi siya sumasama dito sa mga, kahit inaaway siya, hindi siya nagpa-fire back, hindi siya sumasagot. Kasi it will just inflame the situation, mga kababayan. Ikaw niya, Mr. Mare, wala man po akong influence dyan, kahit ako magkwento rito. Wala man akong influence dyan. Sino man si Dante Maravillas? Di ba? So sabi rito, he also reiterated support for Romualdez as he stressed the need to maintain greater unity in sustaining ties between Malacanang and Congress. Yan po. Kaya kung mawawasak po yung unity doon sa yung sa political party po, mawawasak, walang kinalaman doon si Martin Romualdez. Ang nagsimula niyan, the little girl, the members of the Platters, yung musical band na The Platters, yan ang nagsimula. At ang patuloy na umiinit po, iniman po si Martin. Alam na ninyo kung sino yung mainit yung ulo palagi. Di ba? Wag ninyo akong dadamay dyan sa mga sinasabi ninyong dinidivide ko, winawasa ko yung pagkakaisa. Ba't ako? I'm not a member of the party. Di man ako politiko, observer lang tayo, vlogger, supporting the president. Ano man ang paki natin dyan? Di ba? Improving the lives of all Filipinos as committed by President Marcos is the priority in the House on the watch of Speaker Martin Romualdez. In lieu of divisive politics, yung divisive politics po, yun ang sinimula ni The Platters. Sila yung nagsimula nito. Hence, the need for greater unity. So sabi niya, aside from risking the cooperation of supermajority alliances in Congress, Villapuerte argued that political strife could also wreak havoc on the agenda for the peace and prosperity of President Marcos to improve the lives of all Filipinos. Kaya ang ating Pangulo, kinakalma si Inday. Huwag mo na niyang intindihin yung sinasabi mong tambalos-los. Ayaw paawat. Kaya pag nagkagulo-gulo po, huwag ninyong isisi kay President Marcos. Huwag ninyong isisi kay Martin. Yung nanggugulo po, yun doon ninyo isisi. Na
inagahan nila kasi yung politika because of, atat na pumasok sa palasyo. Pwede man kayong pumasok sa palasyo, pero guest mo na. Matagal pa yung eleksyon eh. Pag malapit na yung eleksyon, siguraduhin ninyong manalo kayo. Then, pwede kayong pumasok sa Palasyo Malacanang bilang susunod na presidente. Yun kung mapapagusto ninyo, yung mga mamamayang Filipino. But this time, parang lumayo yung possibility. Bakit? Kayo yung may gawa. Kayo nagsimula ng gulo. Turn off siyempre yung mga tao kasi too early para mamuliti ka. Imbes na magtrabaho, makikita ninyo mga reactions ng mga netizens po. Talagang negative po. It is only under Romualdez, Villafuerte said, that Congress can remain committed to Marcos' legislative agenda only under Romualdez. Ito napakalinaw. No other. Pag sinabing no other, hindi pwede si GMA. Only under Romualdez. Kaya tigilan mo na, little girl. Hindi ka pa nagsawa, naging pangulo ka na ng ating bansa. Ano pang gusto mo? After Marcos, si Apo Lakay, 20 years, more than 20 years na naglingkod bilang pangulo. Ikaw yung sumunod, 9 years ka eh. Tapos, hindi ka pa makontento, imbes mag-retire ka na. Tumakbo ka pang congresswoman sa inyo, unopposed. Ilang turno ka na. Naging speaker ka pa dahil sa kudita. Naging kang presidente sa kudita, people power, power grab kay era. Naging speaker, kudita pa rin. Tapos ngayon, kudita ulit. Tigilan mo kasi yung grabing pagnanasa nang hindi iyo. Hindi man yan sa'yo. Tama na. Tapos doon pa mga kababayan yung sumaklolo si doon kumampi si Inday. Ayun, nasira tuloy. You see, hindi namin kasalanan na mga vloggers na tulad ko. Hindi namin kasalanan. Isisi ninyo lahat sa kanya. Kasi siya yung may gawa nito. Sa kanila ito, mga kababayan. He noted that the House passed 42 priority bills under the Legislative Executive Development Advisory Council before it adjourned since CND last week. The House needs to stay the course on the President's agenda, high and inclusive growth for the benefit of our people, sabi po ni Villafuerte. The House is still reeling from a massive controversy after Arroyo, who also has deep ties with Marcos, lost her senior House rank in May. Kasalanan niya yun eh. Nag-ambisyon siya. Paanong yun pala, habang kinakausap yung ibang mga congressmen, yung loyalty pala kay Martin Romualdez, na-booking tuloy. You see? Ito yung dapat tutukan po ni Inday, imbes ng mamuliti ka this early. Sabi rito, ito yung problema sa kanyang departamento. Kawawa yung ating mga mag-aaral. Napakabagsak, mga kababayan, yung quality of education. You see, Philippines ranked second to worst in grade 5 students reading math skills in Southeast Asia. Ito yung sinabi, published by Asia News Network. Kakaya po ito. Sabi rito, the Philippines was ahead only of Laos. Kung sino yung bansang Laos, Laos ng bansa, yun lang yung naungusan natin. In the reading assessment component where students got an average score of 275. Kakaya po yung pinabayaan ng mga dilawan na administration until na
pumasok yung administrasyon ni Mao Diggs, hindi naayos. You see, busy kasi sa sa EJK at saka naubos na lang doon sa tawag doon, tukang-tuka. Pagkatapos doon pa nangyari mga kababayan yung overpriced na computers, naging busy sa korupsyon. O, di ba? Yung overpriced na computers, nakakalungkot mga kababayan. As most grade 5 students in the Philippines and its poorer neighbors, sabi rito, do not have the minimum reading and mathematical skills expected at the end of primary education, the United Nations Children's Fund, UNICEF, stressed the need to harness the potential of early childhood education. So, ang tanong natin, with the billions of budget, the biggest budget of the DepEd, ano na yung programa na naisip ni Inday para maayos itong problemang ito, ma-address itong kalagayan ng ating edukasyon sa primary education po. Kulilat. Second worst. Kita ninyo? Pagkatapos maririnig natin, politika. Ito yung dapat inaasikaso po. Through the Sustainable Development Goals, SDGs, the UN in 2016 called for access to quality basic education for all children, including some 30 million learners in the Philippines, to lead students to relevant learning outcomes and equip them with required skills, especially in language, in mathematics. Kita ninyo? Nagsagawa na ng recommendations yung UNICEF. 2016 pa. Until today, hindi po naayos. Yung report na to, ang pitch sa mga kababayan, June 8, 20... Ano ngayon? June 8? June 8, itong report na pinalabas ng Asia News Network, Philippines rank second to worst in grade 5 students reading math skills in Southeast Asia. June 8 yung June 8. You see? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. But based on results, sabi rito, of the Southeast Asia primary learning metrics, only 10% of students in the Philippines met the minimum reading standard and 17% met the minimum mathematical standard expected at the end of primary education as provided in SDG 4.1 in 1, sabi sa yung education proficiency. Grade 5 students in the Philippines receive an average score of 288 in reading assessment, behind Vietnam 336, Malaysia 319, Myanmar 292, in Cambodia 290. The Philippines was ahead only of Laos, where students got an average score of 275. What? Tapos gusto ninyong tumakbong Pangulo ng Pilipinas. Ayusin muna ninyo itong problema sa DepEd. Pag naayos itong problema sa mga mag-aaral natin na iangat, kahit hindi na kayo mangampanya, people will vote based on performance, accomplishment. Kaya sabi ni BBM, the best politics is performance is the best politics. Yun ang pinaka-the best niya. Yun ang nangyari sa kanya kasi nakita yung trabaho niya, mga kababayan. For many years,
as vice governor, as congressman, as senator. Hindi lang pinalad mga kababayan kasi na magic yung 2016 vice presidential election. Yun ang rason kung bakit presidente by landslide si President Bongbong Marcos based doon sa track records. You see? So sabi rito, while the 288 means a Filipino grade 5 student can read a range of everyday text fluently and comprehend their meaning, only 10% achieve the minimum proficiency level. What? 10% lang. Which is the ability to understand text with familiar structures and manage competing information. Pag lumaki itong mga ganito na mga estudyante, malamang maraming politiko, mga kababayan, in the next decade, tatakbong congressman, senador, presidente, vice president, mga lutang po. Lutang. May nasa reading comprehension, hindi makaintindi. Pati sa mathematics, malamang yung multiplication po, tulad ng multiplication po ni Lenlen. Yun ang mangyayari nito pag hindi ito naayos, mga kababayan. You see, sayang yung inapprove ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasama in Congress na napakalaking budget ng DepEd po. Yung inapprove na budget, mga kababayan, ng Congress sa leadership po ni Martin Romualdez na inaaway po ngayon. From 633.3 billion in 2022 to 710.6 billion in 2023. Kita ninyo, mga kababayan? Tapos, mayroon pa siya na 150 million Intel funds in the budget sa 2023. DepEd to keep its 150 million Intel funds in 2023 budget, sabi po ng inquirer. So ganon kamahal, mga kababayan, ni Martin Romualdez yung DepEd Secretary, si Inday. Hindi siya naginotom nung kampanya, mga kababayan. Laging busog. Nagpasalamat si Inday, pero ngayon inaway niya. Kita na ninyo? Ano nga ang tawag doon? Sa ganong uri ng tao? Nakalimutan ko. Isulat na lang po ninyo. Anong tawag mo doon na inasikaso mo sa lahat ng pangangailangan niya during the campaign at nanalo by landslide? Campaign manager ka? Binusog mo? Pagkatapos ng manalo, as DepEd Secretary, binusog pa yung departamento. Bilyon-bilyon yung idinagdag, mga kababayan, from 600 asa na yun? 633.3 billion 2022 budget, ginawang 710.6 billion. Imagine that. Tapos tambalos-los lang. Ginawa lang, tinawag lang na tambalos-los. Anong tawag mo doon? Ito po yung graph. Ito yung Pilipinas, oh. Ito yung Laos. Laos na Laos. The Philippines and Myanmar, where students also got an average score of 288, were behind Vietnam. 341 Malaysia, 315 in Cambodia, 289, and were ahead of Laos, where grade 5 students received an average score of 279. When it comes to writing assessment, Filipino grade 5 students also received an average score of 288,
behind Vietnam. 327, Malaysia 318, Myanmar 298, and ahead of Cambodia and Laos, where students got an average score of 285 and 283. What? Pangatlo sa kulay lahat. Yung Pilipinas, yung grade 5 students. Alang yung buhay na to. Ito yung achievement ng DepEd. This suggested that a student in the Philippines can produce very limited writing with fragmented ideas. What? Fragmented po, wagas yung utak. Hindi lang lutang, mga kababayan, wagas, fragmented eh. Wasak. And inadequate vocabulary. Hindi makapagsalita ng maigi, walang maisip na sasabihin. What? Inadequate vocabulary. Some 46% fell to the lowest proficiency band in writing. Hindi makasulat ng maayos po. At yung makasulat man siya, fragmented na yung sinulat niya, hindi pa niya maintindihan. Napakaina sa reading comprehension po. Those who have limited ability to present ideas in writing and can produce a few sentences with very limited content. Wala. Mga kababayan, ngayon nadagdagan yung vocabulary kasi inadequate vocabulary. Ano yung dagdag na vocabulary na nakuha ngayon kay Inday? Tambalos-los. Iyon mga kababayan, ang dagdag vocabulary ng mga mag-aaral. Hindi na yon mawawala sa vocabulary nila. Tambalos-losan niya. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Ina po sa paninigas na mga kasuk-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, mga tambalos-los. Ikaw adi yung tambalos-los, Mr. Maravillas. Adi, tambalos-los. Sumikat ng sumikat mga kababayan si Tambalos-los Romualdez. Baka siya yung maging susunod na Pangulo dahil sa pagiging Tambalos-los. Bye-bye po. God bless.